Hi guys, welcome back again to my channel. It's me, John Elsung, of course. So, quick vlog lang yung gagawin ko for today guys. Actually, meron na akong vlog nito before. Yung tungkol sa paano nga ba mag-cash in ng libre sa 7-Eleven. Kasi di ba 7-Eleven meron silang mga kiosk machine doon. Hindi yun yung gagamitin natin. Kumbaga, doon kasi merong alam mo may 1% fee or charge doon kapag nagka-cash in ka doon sa kiosk ng 7-Eleven. Pero ngayon, itong tuturo ko is through CIMB. If familiar kayo sa CIMB guys, no? Yung online digital bank na CIMB, if meron na kayong ganun guys, yun yung gagamitin natin pag cash in. Pero take note guys, no, dapat nakalink yung GSave account nyo dun sa CIMB. Bago kayo manood nito, make sure na napanood nyo yung unang vlog ko about sa CIMB at saka yung mga first vlog ko na nag-cash in ako doon. Kasi may nagtatanong, ito, ang question ni MM Matay Dako. Yun. Hindi ko ma-pronounce yung maayos yung name mo. Sabi niya, Idol, ask ko lang kung any amount po ba pwede i-cash in sa CIMB? Halimbawa po, 20,000. Pwede po kaya? And 25 lang din po ba ang kaltas? So yun nga guys, no? Pag pumunta ka sa 7-Eleven, walang bayad. Pero sa app na CIMB, meron 25 pesos. Yun yung pinakita ko sa first vlog ko kasi nag-cash in ako ng 10,000 pesos. So ngayon guys, eksakto, meron akong hawak na 20k dito. So magka-cash in ako ng 20,000 pesos. Since sarado na yung mga bangko, kapag nag-cash in naman ako sa mga store, mas mahal. Kapag gumamit ako ng kiosk, may 1% charge. So, ang gagamitin ko is yung CIMB. So, ayan guys, punta tayo dito sa ating CIMB app. And then, after that, punta kayo dito sa may cash in. And then, over the counter. So, mabilisan lang to guys, no? So, click lang natin tong 7-Eleven. And then, kailangan mo nang palitan tong cash in to kasi nakalagay dito is Fast Plus. So, kailangan is GSave. So, yun yung nakalink sa aking GCash. Ayan, i-click natin yung amount 20,000 pesos. Ayan, so done. And then click natin yung continue. Ay, gagi, hindi pala pwede. Hanggang 10,000 lang siya guys, sorry. Minimum amount daw is 10,000 pesos. So nag-cash in ako ng 20,000 pesos. Di siya tinanggap. So, kailangan 10,000 lang. So, okay, change amount tayo. 10,000 lang. Okay, 10,000 na lang. So, continue. Ayun, nakalagay dito, fees 25 pesos. Pero 7-Eleven wala, guys. Try natin to 10,000 pesos. So, yun, isa nagtanong, no, di pala pwedeng 20,000 pesos. So, kailangan 10,000 lang. So, ayan, guys, pwede natin i-save to. Ayan. So, na-save na siya. If in case na wala kayong data, di ba? Wala kayong data. Pwede nyo, i-scan lang yung picture. Tapos, ngayon, punta na tayo sa 7-Eleven, guys, para ma-cash in na tong 10,000 pesos. So yun guys, no, inulit ko, no, hanggang ano lang pala siya, hindi ko kasi alam. So hanggang 10,000 pesos lang. So yung mga nagbabalak na mag-cash in ng amount na 11,000 and up, so hindi siya pwede. So hanggang 10,000 lang yung kanilang minimum. So punta tayo sa 7-Eleven guys. A few inches later. So, ito na siya guys, no? Yan. Another successful cash in. So, nag-cash in ako ng 10,000 pesos. So, dito guys, wala siyang bayad. 10,000 pesos pa rin yung binigay ko. So, check natin dun sa app. Kakagaling lang natin ng 7-Eleven, no? So, nag-change outfit muna tayo. So ayan, check natin kung pumasok na siya sa ating sa ating CIMB. If andito na yung pinakash in natin from 7-Eleven. So buksan lang natin guys yung ating GCash account, no. Punta tayo dito sa ating GSave account kasi nga 'di ba, didiretso siya sa ating GSave account kasi nga nakalink yung dalawang yon, CIMB at yung ating GSave sa GCash. Open lang natin itong GSave by CIMB. So nakikita nyo, no, 9,975 siya. 9,975, so meaning nabawasan siya ng 25 pesos. So per transaction yun guys, any amount basta hindi lalampas ng 10,000 pesos ang charge sa CIMB app. Ika-clarify ko lang, no, sa 7-Eleven guys, pag nagpa-cash in kayo, di ba, i-scan nyo lang yung QR code. Hindi ko lang napakita dun sa vlog kasi dumirekta na ako dun sa resibo. Kung magkano yung amount na ika-cash in nyo, ganun yung babayaran nyo sa 7-Eleven. Hindi sila magkakaltas dun sa amount na yon. Ang magkakaltas lang is yung
mismong CIMB mobile banking app. So ayan na guys, so meron na tayong 9,975. So ang gagawin natin is transfer natin siya dito sa direkta sa ating GCash para magamit natin siya sa ating pagbabayad ng mga bills at lahat ng mga transaction. Kasi pag nakasave lang siya sa GSave, hindi natin siya magagamit unless i-transfer natin siya sa ating mismong GCash account. So yan, pagka-transfer natin guys, yan, maghanap ng QR code and then ayan, so guys, nalagdagan na yung ating pera sa GCash. So ayan na guys, so hopefully nakatulong tong vlog ko na to. If nagustuhan nyo tong video ko na to, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So thank you very much guys for watching and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel.